Ina na bugbog sarado, black eye pa ang dalawang mata. Anak na pali ang braso, ganun kamahal ng isang ama ang kanya mag-ina. Ay, Sus Maria! Pinagbuklod ng wagas na pag-iibigan, kumarap sa altar, pinag-isa sa mata ng batas at simbahan. Nangako magsasama sa hirap at ginhawa. Pero minsan ang napiling katuwang sa buhay ang magdadala sa inyo sa bingit ng kamatayan. Tahimik at simple ang pamumuhay sa Barangay Perez sa bayan ng May Kawayan, lalawigan ng Bulacan. Pero kamakailan, nabasag ang katahimikan dito ng boses ng isang babae nagmamakaawa. Isang may bahay at ina ng tahanan daw ang pinagbubugbog ng kanyang asawa. Ngayon lang ako nakita ng yung ganong klase na pambubugbog sa buong buhay ko, ha. Naawa lang kami pero ayaw namin makialam kasi yun nga, mahilig siya mangdamay ba kahit walang kasalanan sa kanya. Tawagin natin siyang Sara, 40 anyos. Siya ang biktima ng walang pusong pang-abuso ng kanyang asawang si Orlando. Talagang kung ano-ano yung pinagsisipa ako sa ulo. Tapos tinadyakan ako sa mukha. Tapos inano niya yung pinagsusuntok ako, ganun. Handa naman daw siyang magtiis para sa pag-ibig, pero hindi sa ganitong katinding pananakit. Demonyo, yun naman itatawag ko sa kanya. Walang kapantay kasi sama ang ugali niya. Walang katulad. Wala pa akong nakitang ganyan. Sa loob ng 14 na taon, tiniis daw niya ang pananakit ng asawa kahit paminsan nadadamay ang kanilang mga anak. Mga bata lagi. Kaya tuloy siguro may trauma na yung mga bata sa kanya sa ginagawa niya. Pagkakuha niya po ng kahoy na tabla po, pinalo po sa katawan ko dito po, tsaka sa likod ko po, tsaka walis tingting po. Ano nangyari? Nagkapasa po ako, tsaka po nag-fracture yun dito ko po. Iba-ibang dahilan ng pag-aaway nila pero kakaiba ang naging mitya ng pambubugbog sa kanya. Kahit hindi siya umiinom, kahit na nasa katinuan siya ng pag-iisip, basta uminit ang ulo niya, sige lang siya ng sige. Saksi ang kapitbahay na si Lea, hindi niya tunay na pangalan sa naganap na karahasan. May naman po awang-awa kami sa kanya pero wala kayong magawa kasi mag-asawa po sila nag-aaway. Kinikilabutan pa rin daw siya kapag naalala ang mga sigaw ng kahawa-awang kapitbahay. Doon po sa bahay nila, hinila po siya palabas dito. Doon po muna yun, pinaghila-hila po siya hanggang nakarating dito sa bahay nila. Tapos linabas naman po siya uli. Pumunta siya doon sa gilid. Doon naman po siya tinadyakan. Tapos pumasok si ate dyan. Inahampas po siya. Tapos si ate naman po nandito, nagmamakaawa na po si ate. Sabi niya, tama na, inano niya dito yung paklang. Kasi sa mukha po dapat niya yung tatama. Ginanyan na lang niya para dito tumama sa kamay niya. Sa kwento pa lang nakakagimbal na ang inabot ni Sara. Sa aming pag-iikot sa barangay, nalaman naming may video ng buong pangyayari. Nang amin itong makita, hindi kami makapaniwala sa napanood namin. Parang eksena mula sa isang pelikula ng malamasakirang tema. Nagmamakaawa ang biktima. Wala talaga. Pero ang kanyang mister, biging sa kanyang mga daing. Ilang sandali pa'y inulan siya ng sunod-sunod na tadyak at suntok. Anong ginagawa sa ng bayan mo na hindi ko ginagawa? Hindi pa nasiyahan ang asawa habang hawak niya ito sa buhok, kinalatkan niya ito na parang hayop. Sa putikan bumagsak ang kawawang may bahay. Ngunit mas kagimbal-gimbal na ang mga sumunod na eksena. Ilang sandali pa walang habas siya nitong hinambalos. Bawat hampas tumama sa kanyang ulo at katawan. Sus Mariosep, hindi pa rin uminto.
Inakala ni Sara na tapos na ang kanyang kalbaryo pero nag-uumpisa pa lang pala ang animoy demonyo. Muli siyang kinaladkad papunta sa kubo at hinampas ang kanyang ulo sa bato. Sa puntong ito hindi na siya makagulapay pero tila walang sawa sa kahampas ang mister na pasaway. Parang na-blackout na po. Wala na, hindi ko na interes lumaban. Sa sobrang hirap, wala na talaga akong kalakas-lakas. Nagmamakaawa ko sa kanya na tigilan na ako. Hindi, talaga pong sige pa rin. Por Diyos, por Santo! Dahil sa malahayop na pagtrato sa kanya ng asawa, nagpasya na siyang magsumbong sa mga otoridad. Yung talagang yun ang pinakamatinding pananakit. Talagang yun ang gumising sa akin. Katapusan na sana ng buhay ko, kaya lang sinabuyan niya ako ng tubig. Kasama ang mga pulis ng may kawayan at ang investigador, agad naming plinano ang pagdakip sa abusadong mister. Alam mo naman kung saan siya tumatambay? Pag po 6-7, hinihintay po niya yung mag-iisda sa Santo Niño. Una naming tinungo ang bahay ng mag-asawa. Dito raw kasi naglalagi ang pasaway na mister kapag hindi namamasada. Pero bigo kaming makuha ang sospek. Tricycle, wala yung tricycle eh. Baka makatunog eh. Makakamit pa kaya ni Sara ang katarungang hanap niya? Sunod naming sinuyod ang mga tambayan at paradaan ng sospek. Pero sadyang madulas ang malapalos na mister.